Okay, so ang nangyari ngayon dito, yung controller niya ang nagbigay sa kanya ng supply, okay, ng positive at saka negative, and then mismo yung controller niya rin ang nagbibigay ng control sa shifter ng kanyang solenoid, ng kanyang primera, segunda, tercera, reverse, and neutral. Okay, so kung sira yung controller, sira talaga yung mismong buong system ng unit. So nakita niyo naman kanina, na find out natin na yung kanyang supply ng positive, meron supply yung tatlong solenoid doon sa ilalim. So ibig sabihin, ang controller ang sira. So trooper guys, basic pointers tutorial kung paano ma-address natin yung automatic transmission na 4x4. So ang problema, walang drive. So okay naman, may reverse naman siya pero low power. Mahina yung arangkada sa highway. So ang issue nito, napalitan ng transmission, napalitan ng module. Ngayon samahan nyo ako sa basic pointers kung anong dapat natin gawin para ma-address natin yung concern kung saan talaga ang problema, o electrical ba o transmission ba o ano bang dapat gawin. Okay, so okay, let's start. So check natin yung guys, yung supply. Ito yung kanyang sa mechanism ng kanyang sa dito sa piston. Ito naman yung kanyang input speed sensor. Yan naman yung kanyang speed. Ayan, speed yan. Output speed sensor naman din siya. Tapos dito naman sa kanyang shifter. Ayun, tinest ko na rin yan. Yan, tinest na natin yung mechanism ng electrical nya. So meron siyang supply. Hanapin natin yung kanyang primera, segunda, tercera. Tingnan natin kung may supply ng voltahe galing sa taas para mag-activate yung kanyang piston. Okay, so sige, isa-isahin ko muna para malaman natin kung may kuryente o wala. Okay, pag mayroon, automatic. Dito naman tayo sa shut off valve. Okay, so sige guys, ginawa ko, minarking ng pala yung may supply naman siya mula sa reverse, sa kanyang neutral, and then positive, negative, pati dun sa kanyang tawag niyan, yung kanyang second drive, second gear, and then drive. So ngayon tingnan natin yung supply. Sige Brad, park. Okay, reverse, neutral, drive, segunda, primera. So ayan ibig sabihin meron siyang supply. So ito ang primera. So nakamarking ako niyan. Okay na. So ibig sabihin primera. Ito yung may marking ako. El primera to reverse negative. So yan naman to drive positive. So may kuryente yung sa taas. So ang problema nandito sa solenoid. Okay, so mag-check pa tayo ng solenoid para malaman natin kung ano yung problema naman sa loob. Okay, so sige, balik ako guys pag natanggal na natin to. Okay, so tinanggal na natin yung buong mechanism ng kanyang takip sa ilalim yung sa transmission. So ito na yung niya, yung valve body guys, labas na Kita niyo naman yan. So valve body ng trooper. So ang nangyari, ito yung kanyang solenoid. Ito yung solenoid tsaka 1, 2, 3. So sa tatlong solenoid na yan guys, mangyayari diyan, i-check natin yung i-check ko muna yung buong solenoid na to kung gumagana ba o hindi. Isa-isahin natin, i-actual ko para makita nyo rin kung paano siya tanggalin. Okay, so bolt lang naman yan. Ayan. Tapos i-unsakit na natin, bunutin lang ito. Tapos natin to, i-check natin tong kanyang yung o-ring niya kung okay ba. Baka baka tawag niyan na siya, tawag niyan kailangan ng palitan. Okay. So ayan ang sistema. Sige, at least may idea kayo kasi minsan yung pressure, especially yung pressure niya, pag hindi mo ma-address yung yung solenoid, pag hindi mo malaman, automatic yan, walang shifting. Okay, minsan late ang shift, dapat yan malakas yung active dito, malakas yung magnetic field, kasi kung hindi, yan ang minsan na nagkakaroon ng delay, so nagkakaroon ng shift shock, isa din yan. Then kung halimbawa okay naman yung solenoid, so ang naman yan is yung kanyang torque converter. So once nga hindi siya malakas yung hindi malakas yung palo ng drive, mahina yung tawag yan yung pressure ng kanyang torque converter, so magpapalit din tayo niyan. Okay, so kung okay naman yung torque converter, nagpalit ka na, so ang sunod mo titirahin dyan is nasa loob na, overhaul na siya, which is
medyo mabigat na pag-uusap, hindi na siya ganun siya kadali pag-usapan. Okay, so at least yun, makuha nyo yung basic pointers ng ng trooper, no, kung ano yung dapat na gawin. Okay, ayan guys, tingnan nyo yung mechanism. Iyaano ko pa yung to, kung ano yung takbo ng positive ba to o negative ba to, o ano siyang solenoid. Titingnan ko pa yan. Okay, sige, balik ako. Okay guys, so bago tayo mag-decide na baklasin yung harness, ang ginagawa ko munang step is inire-reading ko muna yung voltahe mula doon sa socket, sa dugtungan mismo sa coupler, kasi doon minsan nagkakaroon ng problema. So nakita ko dito meron naman siyang reading ng ground, and then may positive, pero same pa rin, merong isang wire na naputol dito guys, na hindi siya tawag yan, hindi siya gumagana. So makikita niyo yun dito sa ginagawa ko, yung terminal ng terminal isa-isa, from controller or module papunta naman pa output naman. So makikita mo dito yung positive talaga may supply, pero may isang wire na hindi walang supply or negative, so putol siya. So ang gagawin natin, ibabaklasin natin yung buong harness papunta na doon sa mechanism. At least alam natin kung paano mag-diagnose. Nga kailangan mo talaga terminal sa terminal para malaman mo yung ano yung sira. Okay, so sige, bakas muna ako guys ang wire, and then balik ako pagkatapos. Na yung buong system ng kanyang transmission, especially itong kanyang tawag niyan, yung harness, pinuksan ko na rin. So may problema ito guys, may mga putol ng wire, especially ito. Ayan, putol na yung wire niya, so dapat dito yan nakakonect. So nangyari naman dito, may supply, grounded naman to. So gagawin ko ngayon, tatanggalin ko yung buong harness papunta mula dito hanggang doon sa kanyang controller. So yung controller niya, yun ang hindi napalitan. Yung napalitan nito is yung module ng engine, which is akala na yun yung pala yung controller, hindi na napansin. So ang gagawin natin ngayon, para ma-address natin yung concern bakit lahat may positive na supply yung kanyang solenoid. Tatlong solenoid may mga positive supply yun. So yun ang problema. So saan nagmumula yung positive? So either sa ECM o sa module. So yun ang gagawin natin ngayon guys. Babaklasin ko muna lahat, tapos check ko muna yung yung wiring mula dito papunta doon sa module, and then malalaman na natin kami ang konti pag ma-check ko na. Okay, so sige, check ko muna, balik ako kami ang konti. Okay, so andito tayo ngayon guys sa may harapan na mismo sa taas. So tinanggal ko na yung major console nya para makita natin lumabas yung harness ng mga wire ng shifter, especially yung wire na yan sa taas, at saka yung kanyang controller, which is yun, yung blue na yun guys, yun yung controller, yun ang hindi nila napalitan. Okay, so gawin natin, baklasin muna natin yung wire, tapos balik ako pag mabaklas ko na. Okay, trooper na automatic transmission, may problema talaga yung kanyang module. So yung module niya guys, ayan o. Okay, so nagpalit na ng module to, pero iba yung module na palit nila. Yung main problema yung controller, ayan o, controller. So tinanggal ko na yung buong mechanism ng kanyang wiring, yung kanyang harness, yung electrical system niya. Tingnan niyo sa harapan. Ayan o. So ito yung papunta sa transmission. Ayan. So yan yung socket na mula sa transmission, controller ng switch, yung tinatawag na inhibitor switch, at yung kanyang solenoid nandito. So ito yung hinahanap ko na papunta doon mismo sa kanyang sa loob ng kanyang controller. So meron siyang line papunta doon sa module o yung controller. So ang gawin natin, ibabaybayin natin yung wire para malaman natin na isa-isa mula dito sa kanyang coupler sa socket hanggang dito sa kanyang linya papunta naman doon sa loob, hanggang doon. So ang gawin natin guys, tingnan natin yung ilalim nito sa may ilalim ng dashboard para makita nyo yung sistema kung paano siya binaklas. Mahalaga makuha nyo yung basic pointers, especially sa mga baguhang mga electrician. Okay, so ang mahalaga makuha nyo yung paano siya binabaybay. Madali lang naman to guys. Yan o, medyo mahirap so, isa-isa mula doon sa likod dun sa kanyang socket hanggang papunta naman dito sa loob. So babaklasin mo talaga yan, yung harness nya, isa-isahin mo talaga yan hanggang dito para makita mo mismo yung kanyang linya. Okay, so ganun siya pagbaybay. Medyo ito kasi sa totoo lang, trabaho, so ito kulang ang 1 oras, 2 oras para dito. So ginagawa natin guys, sinushortcut lang natin yung step by step para makita nyo kung ano yung dapat yung gawin. Okay, so ang gagawin natin, titingnan natin yung tachometer, yung dito guys, para makita nyo naman yung mechanism. Okay, so pati yung kanyang tachometer sa dashboard, ayan, sunog na rin.
So may problema rin guys, talagang grounded na ito, especially sa kanyang dito sa kanyang electronic system. So ang problema dito is nawawala na rin yung RPM. Yung RPM kasi kanyang tawag yan, yung speedometer at yung RPM, magmumula po din yan sa kanyang module at sa wiring system niya. So naapektuhan na rin, kaya yun problema. So magpapalit tayo nito, magpapalit tayo niyan, tsaka yung kanyang mga switches ito sa power drive. Ayan. So kailangan palitan to rin ng bago kasi ito yung magkukos ng problema mismo sa kanyang short circuit pag sira ito. Okay, so pati ito, ayan, wala nang mga tinanggal ko na rin yung mechanism doon. Sige, so check natin ngayon guys yung kanyang module. Tingnan natin yun yung, para makatulan natin kung ano yung problema sa module, kung dapat ba siyang palitan, ano ba yung nangyari sa kanya, bakit nagkakaroon ng the supply mismo yung mga solenoid sa ilalim. Okay, so tara, let's go. Okay, so natanggal ko na guys yung pati yung harness, sinanggal na rin natin. So yung harness niya doon sa sakit sa labas sa may transmission pupunta dito. So ito yung controller, ayan. So kailangan siyang buksan. So ito ang controller ng transmission, automatic ng trooper. Dahil ang history nito, nagpalit na ng transmission and then nagpalit na ng module, which is yun ang module niya. Check pa natin yan. And then ito yung controller, hindi napalitan. So bubuksan natin ngayon para makita natin kung ano yung problema sa loob, kung wala ba siyang sunog. Kung may sunog siya, magpapalit tayo. So tara, let's go. Buksan muna natin guys. Okay, so bubuksan muna natin to guys. Wait lang, buksan ko muna. Hirap ng isang kamay lang. Okay, so ayan na guys. So far, may pumutok dito na portion guys. Kita nyo, medyo malabo. Ayan o, ito. Ayan, yung itim na yan. Ayan o, ito. Yan ang medyo maitim na portion. Okay, so ito ang problema. Putok na yun, magkadikit na yun. Kita nyo? Ito ang problema. So dyan natin malalaman kung ano ang dapat gawin. So either hindi ito ma-repair, so kailangan ito is palitan talaga ng controller. Ito yung problema dahil to yung positive ng ng dalawang solenoid nagkadikit na, kaya lahat ng solenoid doon sa ilalim meron ng laman. Yan ang problema nito. So kailangan siyang palitan na ng controller. Okay, so sige, buksan pa natin itong ilalim para makita natin yung yung laman loob sa ilalim. Sige, tara. Okay, so ayan talaga ang problema guys, yung controller. Ito ang papalitan, itong NEC Japan, tawag niyan PC177C. So yung kanyang controller, ito mismo yung controller guys. Kita nyo naman tapat siya dito. Yan may sunog glass. Yan yan ang may problema. At saka ito, magkadikit na yung tawag niyan, yung lead. Okay, so pag binaligtad mo yan, tapat yan mismo nito. At saka itong resistor, ayan kulay black na rin yung resistor na yan sa gitna. Ito, ayan. So tingnan mo, nasa may gilid. Ayan. So ito yan siya. Ito problema. Tsaka itong IC. Yung IC ang problema. Okay, so sira na to. Although ma-repair man to, problema, hindi natin pwede mas maganda bili na lang ng bago. Okay, sige. So trooper, automatic transmission, controller ng transmission ito. Okay, so ayan na guys. So ito yung number niya, yung kanyang walang ilaw. Lobat na ako. So ito yung kanyang specification number. Yan. Mitsubishi Mitsubishi, pwede pa Mitsubishi siya guys. So control number, ito rin yung kanyang specification number. Yan. So ito naman yung numbering sa socket dito. So kuha lang ng ganitong parehas na na pyesa para ma-try na natin. So bubuksan nyo siya, kailangan wala siyang sunog, walang black portion. Ito yung turo ko sa inyo guys. Hindi nasunog sa kanya. Yan, ito na portion niya na black. Okay,
saka ito rin. Ayan o. Yan. Saka ito. Yan. Ngayon, pag biniligtad mo yan, ito yung nakatapat. At saka sunog na rin tong capacitor niya. Yan. Saka yung dito rin na portion, sunog na rin. So, at saka ito, yung mga black portion, ibig sabihin, yung mga problema na rin yan. Ayan o. Yung black. Ito. Okay, so yun ang problema guys. Sige. Okay, so abangan nyo yung part nito. Gagawa tayo ng vlog or video para makita nyo kung paano natin papanda rin yung Isuzu Trooper ng matic transmission na nagkaroon ng problema, low power, walang overdrive, and then walang arangkada, trasera lang. So samahan nyo ko sa pagkabit natin ng kanyang mga PSI, especially yung kanyang module at saka yung pag-connect ng wire doon sa ilalim at saka doon sa may kanyang sakit na coupler. Okay, so yun lang gagawin natin guys para makita nyo kung paano natin mabuoy. So hanggang dito lang muna yung video natin guys. So maraming salamat sa inyo lahat, sa lahat ng mga followers, subscriber, at sa lahat ng mga subscriber ko. So comment lang kayo and then libre ko pong sasagutin yung ano yung mga tanong nyo. So sa ating comment section. Okay, doon tayo mag-uusap. Kahit anong kasing tanong guys, sasagutin natin hanggat makakaya natin. So shout out sa ating lahat, sa lahat ng mga OFW, at sa lahat ng mga unit owners, sa lahat ng mga mekaniko, sa lahat ng mga banggitan mekaniko, sa lahat ng mga malulupit na mekaniko. So please subscribe to my YouTube channel, comment down below, share my video, and then bye bye and God bless. See you. Bye bye. Da 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 da.